Ano ba talaga yung tinatawag na chord progression? Kung nag-i-start ka pa lang sa gitara at lagi mong naririnig na merong chord progression ng A, chord progression ng C, ito na yung video na yun mga master. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Start pa lang ako sa gitara, lagi kong tinatanong ito, paano ba nila nalaman itong chords na to? For example, merong kanta na ito, kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras. Ano nila nagawa yan? Sobrang dami ng mga chords. Kumbaga, ganito yung pumapasok sa atin yan, yung sangkatutak na mga chords na yan. Napakahirap gawin yun para sa atin kasi hindi pa natin naunawaan, partner-partner ba natin yung mga chords. Kumbaga yung akala natin dati ba, yung mga siguro yung mga gitarista, yung alam sila na 500 na mga chords, then kukuha sila doon ng mga chords out of 500 para ima-match nila doon sa kanta na sinulat nila, parang match and mix. Ganun na ganun yung pagkakaintindi ko, kaya mangha-mangha talaga ako sa mga kanta kung paano nagawa nila yung ganun. Kaya as beginners, nahirapan tayo at pag nakarinig tayo ng chord progression, lagi tayong merong naririnig na 1, 2, 5, 1, 3, 4. Ano ba to? Kaya dito na papasok ang tinatawag na family of chords. At itong family chords na to is dito lang pala kinukuha yung mga chord progression. Take note dyan mga master ha. Kumbaga, example. Ito sa family chords natin ng C major, yan. Itong mga chords na to, sila yung magkakasama. May nanay, tatay, mga anak, yan. Merong lolo, lola, ganyan. Family. Kaya tinawag silang family chords. Ang chord progression mga master is kumuha ng mga chords dito, yan, para makakonstruct ka ng isang chord progression. At yung naririnig natin na mga number, yung halimbawa 1, 5, 6, 4, ganyan, naririnig natin lagi. Ang tinutukoy dyan, yung mga degree nito. Pag sinabing 1, 5, 6, 4, ibig sabihin yan, meron tayong 1, 5, 6, 4. So, ito yun siya, C, G, A minor, F. At marami ng kanta itong magawa itong apat na chords na to. Yan. Yan yung mga sinasabing mga chord progression. At marami ang combination ng chord progression. Pwedeng yung 1, 6, 4, 5. 1, 6, 4, 5. So, C, A minor, F, G. Ito naman 1, 4, 5. Yan. At ito 1, 5, 4. Yan. 1, 3, 4, 5. Yan. Itong mga combination na to or itong mga chord progression na to is lahat kinuha lang sa ating family chords. Ito yung mga bumubuo ng mga kanta. Example ko sa inyo. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. So meron siyang 1, 6, 4, 5. Then bumalik tayo sa 4 at 5. Yan yung chord progression na tinatawag mga master. Ito lang kasi tandaan niyo mga master. Sa pamilya, may kanya-kanya silang mga responsibilidad. Rare lang na merong mga kanta na involve lahat ng member ng family chords, di ba? So iilan lang. Kukuha lang ng 4 na chords, 2 chords, 3 chords, or may 5 chords. Minsan nga 2 chords lang din eh. Yung kanta na to, 2 chords lang. Hindi kasi required na dapat ubusin mo talaga yung mga chords sa family chords ng C. Pag meron kang kanta na family chords ng C, kailangan ubusin mo. Hindi po required. Yung mga kagamit-gamit lang talaga na magtutugma sa kanta na mga chords. Pero meron din namang gamit yung lahat ng mga chords. Depende lang talaga yan sa mga songwriter, yung mga manunulat, kung gamitin ba nila lahat o hindi.
Kaya nga marami yung mga combination ng mga chord progression. Kasi siyempre pag lahat ng kanta gagamitin natin yung mga chords lahat sa family of chords, is parang magkakapareho na lahat yung mga kanta. Magiging uniform na lahat. Magkakatalo na lang sa genre kung paano gawin. So hindi siya ganun mga master. At napakahalaga na alam din natin yung minor family chords at yung major family chords as beginners. Para ma-intact na lahat. Hindi pala ganito nangyayari na kailangan muna nating alamin 200 chords. Yan. Sa uladuhin natin. Hindi pala ganun. Kasi magkakagulo-gulo yan sa utak natin lalo na pagsisepra tayo ng kanta. Kasi mga master, yung family chords na yan, yan din yung ating binabasihan para makasepra tayo ng isang kanta. Yan. Kumbaga malalaman lang natin yung pinaka-root key niya. So, example, may kanta na root key niya G. So, ang isipin na natin is yung family chords agad ng G. Diyan tayo mag-isip. So, meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor, F sharp diminished. Madalang lang yan. Pero siyempre, kailangan din natin i-practice na isama itong mga diminished na to. Kinakatakutan kasi natin yan as beginners. Pero, dapat pala. Kasi pag hindi natin yan inaral or hindi natin pinapractice yung mga diminished chords na yan, palaging may kulang. Kumbaga hindi tayo makakapag-proceed, hindi tayo makapagpalalim ng knowledge natin sa gitara kasi palaging may kulang. Yun pala yun. So, ito agad yung mga 7 mga chords na to, ito agad yung maisipan natin. Kasi 80% talaga mga master, itong mga nasa loob ng family chords, is yan yung mga ginagamit. 80% ng mga kanta. Madalang lang yung may mga barrow chords, 'di ba? May mga barrow chords tayo, pero malalaman niyo na rin 'yan from time to time. Kasi siyempre, habang nag-explore pa lang tayo sa paggigitara or baguhan pa tayo sa paggigitara, wag nating ipilit yung sarili natin na alamin bakit yung mga chords na to, bakit ganyan, merong ibang chords na wala sa family chords. Kasi nga, yun na, mas maguguluhan na tayo kasi pinapahirapan natin ang sarili natin Imbis na matutunan natin ang mga basic na foundation, hindi. Kasi kailangan nating i-explore yung mga bagay na yun Hindi pa dapat as beginners. Ayaw ko sa inyo mga master, sa mga nag-i-start ngayon, i-memorize nyo yung family chords. Kasi yung family chords, yan yung pinaka-importante. Yan, ulitin ko na naman ulit. Pinaka-importante nating matutunan as nag-i-start pa lang tayo sa paggigitara. Hindi yung mga adlib-adlib mga master, mga intro Itong family chords na to. Kasi malaman mo yan yung adlib or intro ng magbalik. Pero abutin ka pa ng ilang taon, hindi ka na makagit over niyan sa intro na yan. Hanggang dyan lang kumbaga lagi imong ginagawa yung intro na yan. Nakukulong ka na. Pero yan yung family chords, pag natutunan nyo dyan, marami yung combination, marami yung chord progression na magawa nyo. Yung ideas dyan is unlimited. Kasi pag alam mo yung mga family chords na yan, pag nasa malalim ka na, gusto mo nang aralin yung mga solo-solo, mag-adlib, maunawaan mo na, dudugtong na to yung mga chord progression na to. Kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit yung mga gitarista na inaral nila yung major scale, mag-skala-skala pero hindi nila ma-apply. Kasi nga hindi pala nila alam yung family chords. Kumbaga nilaktawan nila. Nandyan kasi sa family chords ang key. Nandyan na lahat kung paano ka makapag-improvise. Sana natutunan nyo itong mga master at i-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig sa gitara. At nang maliwanagan na rin siya kung ano ba yung tinatawag na chord progression. So, usap tayo dyan sa baba kung ano yung mga susunod yung itapik natin mga master. So, hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.